Alright mga kapatid, mga nagbabagang balita ngayon, Japan, no, magde-deploy daw ng mga missile malapit sa Taiwan. Naku po, pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong bagong balitang panonoorin ngayon, no? Tuloy-tuloy ang tensyon dito sa pagitan ng China at saka ng Japan. So ngayon, ayon mga kapatid sa Defense Minister Koizumi ng Japan, mga tol, itutuloy ng Japan ang pagpapadala ng mga medium-range missiles sa Yonaguni Island. Malapit ito sa Taiwan. Ito'y sa kabila mga tol ng mga sagutan sa pagitan ng Japan at China. Well, pag-usapan natin to mga tol at bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre wag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction and commentary video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre wag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 150,000 followers na po tayo. Maraming salamat. So eto na, talakayin natin mga kapatid ang balitang ito. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Iniulat ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi na matutuloy ang plano nilang magpadala ng medium-range surface-to-air missiles sa isla ng Yonaguni malapit sa Taiwan. So kahit na mga kapatid, no, na tuloy-tuloy ang mga babala, mga pagbabanta mga tol ng China, na may mga sinasabi pa silang don't play with fire. Those who play with fire will get perish, no? Yun ang sinasabi nila mga tol. Pero eto sabi ng Japan, itutuloy pa rin nila ang pagpapadala o pagdideploy ng mga medium-range missile sa Yonaguni Island. Malapit ito sa Taiwan. Sabi nga mga kapatid, di ba, ng China, dapat walang nangingialam doon sa kanilang planong reunification dito sa Taiwan. At hindi nga nila nagustuhan etong pahayag ng Prime Minister ng Japan. Pero ang Japan mga tol, syempre alam naman natin yan kahit noon pa hindi sila papasindak. Ito, we are steadily advancing preparations for deployment and intend to provide clear information to the local community once a specific deployment timeline becomes foreseeable. Foreseeable. 時期が見通せるようになりましたら、地元の皆様にしっかりとお示しをしたいと考えています。ありがとうございます。 Ayon kay Koizumi, magiging susi ang kanilang paglagay ng isang missile defense system sa Yonaguni Island upang labanan ang posibilidad ng armadong pag-atake sa kahit anong parte ng kanilang rehiyon. Naghahanda sila. Dagdag pa nito ay sinabi niyang hindi nito intensyon ang pataasin pang lalo ang tensyon sa pagitan ng China at Japan, kundi nais nilang pataasin ang seguridad ng naturang isla. So eto lang mga kapatid, gusto lang natin linawin. Siyempre wala namang bansang magsasabi na kaya namin to ilalagay para pataasin palalo tensyon. Siyempre walang ganon. Diba? Ilalagay nila to bilang depensa sa kung ano man ang maaring mangyari, at least meron silang depensa. Sa madaling salita, wala silang tiwala sa kanilang kapaligiran. Hindi sila pwedeng magpakampante. Hindi sila pwedeng matulog sa gitna ng mga tensyong nangyayari, lalong-lalo na ang China. Tignan nyo naman mga tol dito sa mapa kung gaano kalaki yan. Tapos eto Taiwan, napakaliit na isla mga tol. Tapos eto, part na to ng Japan So ngayon, gusto nilang panatilihin ang seguridad dito. Kasi syempre mga tol, pag nagkaroon ng bakbakan dito, alam nyo na, medyo may kalawakan yan. Tapos dito pa naman ang daanan ng mga barkong pangalakal, di ba? Tapos eto na agad sa baba, Pilipinas na agad yan. So tayo mga tol, dito sa part na to, dapat naghahanda rin tayo dyan So ngayon, eto na, ang Japan, inanunsyo na nila para syempre hindi na magulat ang karamihan kung bakit sila nagpapadala ng mga medium range missile. Biruin mo, medium range missiles mga kapatid pang depensa yon. Ayon, ang tanong, ano kaya ang magiging reaction dito ng China? Alamin natin. The medium range surface to air guided missiles unit planned for deployment at Camp Yonaguni. 中距離地対空誘導弾部隊。こちらは 島の安全を守るための is a force dedicated to protect the island security. 部隊であり、配備によって
We believe its deployment will reduce the very possibility of armed attacks against our nation. Sino kaya ang tinutukoy niyang aatake sa kanila? No? Ano sa tingin ninyo? 我が国への武力攻撃そのものの可能性を低下させることができると考えており、地域の緊 And do not consider the argument that it will heighten regional tensions to be accurate. Daw gamitin yung mga ganong mga argumento. 張を高めることになるというご指摘は当たらないものと考えています。与那国町の上地町長は防衛 Ang hakbang na ito ay ginawa ng Japan kasunod ng naging sagutan ni Japan PM Takaichi sa China ukol sa soberanya ng Taiwan. Dahil dito naisip ng Tokyo na palakasin ang kakayahang pangdepensa ng First Island Chain sa kanilang o kahit anong panganib. Well, ako nakikita ko kahit naman siguro sinong bansa, di ba? Halimbawa na lang, eto mga tol para lang mas maunawaan ng mga tao kasi alam ko may mga pro-China rito. Unawain nyo na lang kung bakit ako ganito magpaliwanag Kasi merong mga pro-China rito na medyo, alam nyo na, ganun kaliit yung ano. Di ba? Ganito lang, halimbawa mga tol, may bahay ka rito. Bahay mo. Tapos alam mong magkakaroon ng isang malaking rally dyan sa harap na pwedeng magkaroon ng kaguluhan. Siyempre ikaw gagawin mo, yung mga bintana mo, tatakpan mo na agad. Diba? Gagawa mo na agad ng mga shield para hindi na maapektuhan kasi baka pag nagbatuhan yan tamaan ka o kaya maglalagay ka ng barricade para may kung sakasakali mga magtatakbuhan hindi sila papasok sa pintuan mo. Siyempre ilalak mo rin yung pinto mo. Kumbaga gagawa ka na talaga ng ano mo, ng security measures mo. So ganun ang ginagawa ngayon ng Japan. 'Di ba? Alam nila pwedeng magkaroon ng malaking labanan diyan sa pagitan ng China at saka ng Taiwan. So ngayon, ano na sila, nagre-ready na sila rito para kung sakasakali man bigla-bigla na lang merong umatake sa kanila o sumugod sa kanila o idamay sila, 'di ba? Kasi meron silang may mga US based din diyan mga tol naka-ready sila, 'di ba? Nakahanda silang dumepensa. So walang masama doon mga tol. Yun ay may paghahanda, hindi naman sinabing opense. Binatikos naman ng China ang naturang hakbang kung saan tinawag nila itong isang malinaw na paghamon ng Tokyo sa territorial integrity ng China sa Asia. Nako, paghamon daw yun. Git pa ng Chinese Foreign Ministry, hindi nito papayagan na makialam ang Japanese military sa kasalukuyan nitong issue sa Taiwan. 日方在与中国台湾邻近的西南 Basahin na lang natin, hindi naman natin naiintindihan Japan's deployment of offensive weapons on the southwestern islands near China's 诸岛部署进攻性武器，刻意 Taiwan is a deliberate attempt to create regional tensions and provoke military confrontation. Yun ang sabi nila mga tol. Iba talaga yung naratibo nila制造地区紧张，挑动军事对立。联 In connection with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's erroneous remarks concerning Taiwan, 系到日本首相高市早苗的涉台错误言论，这一动向 this trend is extremely dangerous and requires heightened vigilance from neighboring countries. Sabing ganon. 极其危险，需要引起周边国家及国际社会的高度警惕。 And the international community. 今年是中国 This year marks the 88th anniversary of the victory in the Chinese People's War of Resistance. Yan na, papaalala ulit nila kung paano daw nila tinalo Japan. 人民抗日战争胜利80周年，也是台湾光复 Against Japanese aggression and the 80th anniversary of the retrocession of Taiwan. 80周年。中方绝不允许日本右翼势力开历史倒车。 China will never allow Japan's. Ang sabi? 10周年。中方绝不允许日本右翼势力开历史倒车，绝不允许外部势 Well, di na natin nabasa. 力 Historical 染指 progress. 中国台湾地区，绝不允许日本军 Anyway, di naman natin nababasa Ngayon mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dyan? Kung bakit ko sinasabing bilang mga Pilipino, kahit na hindi naman tayo parte ng Japan, kasi mga tol, tayo, kung Japan nga medyo may kalayuan pa sila kaysa sa Taiwan naghahanda sila lalo pa kaya tayo mga tol. 'Di ba? Kung napakagaling mong swimmer, pwede mong languyin yung Taiwan 'Di ba? Napakalapit lang sa atin noon mga tol, 'di ba? Doon sa may bandang Batanes, sobrang lapit lang sa atin noon. Di dapat naghahanda rin yung ating hukbo. At alam ko meron na silang ginagawang mga paghahanda mga kapatid. Pero ingat kayo Dahil since merong nangyayaring mga problema dito sa loob ng ating bansa, lalong-lalo na sa usaping korupsyon, yung ibang mga politiko dyan, mga tol, para ma-divert yung issue,
para ma-divert, no, hindi mag-focus doon sa mga investigasyon about doon sa mga anomalya. Dinadala nila dito sa usaping China, West Philippine Sea, ganyan-ganyan, para doon mag-focus ang tao. Ingat kayo doon mga kapatid. Baka ang gawin ng ibang politiko dyan is tutukan masyado to the point na baka nagpo-provoke na tayo, to the point na baka tayo na yung gumagawa ng mali para lang mailipat yung atensyon ng mamamayang Pilipino mula doon sa anomalya papunta rito sa problema sa West Philippine Sea. Ingat tayo sa mga ganyan mga tol. Wag na nila sanang gamitin yung mga problema natin dito sa West Philippine Sea para lang maiwas yung issue na kinahaharap nila dito sa mga pagnanakaw sa ating bansa. Alright, bilang mga Pilipino mga tol, ano ang masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.